Nakaligtas ho sa kamay ni ACT Teacher Representative Franz Castro itong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil ho dinismiss ang kasong sinampa ni Castro na grave threat ng fiskal ng City of Prosecutor dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. So yung mga DDS ngayon guys, inaasar ako, tuwang-tuwa sila, talunan daw tayo. Well, for me guys, it's not about being talunan. At least we could see the light of our justice system na kahit papaano walang kinukulay, walang tinatao-tao, walang pinupolitika. Unlike sa presidency ni former President Duterte na pag galit siya, talagang galit siya to the point na yung taong kinagagalitan niya ay wala nang kawala. So nakikita pa din natin na there's a, equality dito sa justice system ng bansang Pilipinas. Umaandar at pumapabor sa tama. So ayoko din naman maging double standard na magiging taliwas yung sasabihin ko sa desisyon ng fiscal ng City of Prosecutor. At unang-una guys, hindi ako magiging talunan to the point na in my first vlog nung kinontent ko tong kaso ni former president at ni Representative ACT Teacher Franz Castro, sinabi ko na mahina naman talaga ang kasong sinampa ni Franz Castro. So, wag na tayong mag-expect guys, sa mga viewers ko, wag na tayong mag-expect na mananalo itong si Franz dahil first of all, mahina talaga ang sinampa niyang kaso. So, alam niyo na ibig kong sabihin na malabo talaga tong mangyari. Pero at least, Franz Castro tinry niya yung sarili niya na ilaban. Pero as of the moment, wala pa hong pahayag itong si Franz Castro. Anyway, ito yung balita. Okay. Quezon City Prosecutor John Castro grave threat complaint versus Duterte. So, itong grave threat na to, ito yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte noong October 10, 2023. Sabi niya, ang una mong target sa intelligence funds mo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Which is ito ay yung kasagsagan ng issue sa confidential funds at impeachment na, tinuruan niya yung kanyang anak. So, ang pinaniwalaan ho ng prosecutor, yung sinabi ni Digong na binibigyan niya lang daw ng instruction itong si Vice President Sara Duterte na gawin niya to, pero hindi niya naman sinabi na gawin niya yung pumatay. Pero anyway, 'di ba? Oo, hindi mo sinabi na patayin mo itong si Franz Castro, gawin ni Sara Duterte. But to the people na tinuturing kang Lord, tinuturing kang Diyos, Diyosan, baka malay mo gawin nila yan. 'Di ba kagaya ng ginawa ng mga pulis? 'Di ba sabi mo during drug campaign, pag may nakita kayong adik-adik diyan, itegi nyo. Ano yung ginawa ng mga pulis? Pinasakamay nila ang kapangyarihan, pinasakamay nila ang batas. So, walang masamang magbiro. Pero in the eye of the people na to the point na they are fanatiko sa'yo, talagang pangit yung magiging impact sa kanila dahil susundin ka talaga nila. 'Di ba? So, anyway, panoodin muna natin tong balitang to. Rotate lang muna natin guys Okay. Pinawalang bisa ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threats ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang resolusyon ng piskal, sinabi nitong walang sapat na ebidensya upang kasuhan ng dating Pangulo sa nasabing krimen. Ang sinabing pagbabantaan niya ay nangyari sa kasagsagan ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kaya bilang ama ay natural lamang na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskal, hindi pangkaraniwan na ang pagbabanta o death threats ay gagawin sa publiko. Wala pang reaksyon dito si Representative Franz Castro. So, yan ho yung balita ngayon na siyang ginagawang atake sa akin
ginagawang pang-asar sa atin na talunan daw tayo. Kasi itong si Digong ay nakaligtas dito sa kinaso ni Franz Castro. Okay, sabihin natin na nakaligtas itong si former President Digong, pero hindi siya makakaligtas dito sa International Criminal Court at sa mga taong, sa mga kaluluwang na biktima niya ng madugong drug war campaign. So nakaligtas man siya sa kamay ni Franz Castro, pero hindi siya makakaligtas sa mga taong kinuha ang buhay. Hindi man siya yung literal na tumegi, pero siya yung nag-utos, hinihiyawan siya ng mga hayaw. Alam niyo yun guys, sa Bisaya, hayaw, mga kaluluwang hindi pa nakukuha yung justice. Anyway, para din naman sa akin, sasabihin ko sa inyo guys, moral lesson na lang to. Di porket nanalo kayo sa kaso, di porket naging mataas itong si former President Digong, it only means na talunan na kami, no. Dito nyo makikita na kahit papano, there's a light and hope for the Philippines in terms of justice. Diba? Nakikita nyo na itong si Digong, diba? Pinaburan ng City of Prosecutor, ng Fiscal. So nakikita natin na gumagana pa rin naman kahit papaano ang justice system ng bansang Pilipinas. Not unlike during his term, during the term of former President Duterte, na if he wanted you to be in jail, talagang pupulutin ka talaga sa kulungan and there's no other way para makalabas ka. Diba? Not unless na lang kung magiging iba na ang presidente or iaapila mo ito. So, para sa akin, there is a divine injustice pa din kahit papano. Tama nga yung sinabi ni former First Lady Imelda Marcos, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. So, mas malaki makakita ng hope kaysa dito magmukmuk sa problema. So, did you really get my point, guys? Hindi kami naging talunan doon. Hindi kami magiging talunan sa part na yon. Never ever kaming magiging talunan. Dahil unang-una, gumagana ang justice system. So, anyway, yun lang. So, kasi siya ngayon guys, balita ng iba't ibang pahayagan ngayon at madaming nag-message sa akin kahit medyo hindi maayos yung kalagayan ko ngayon para mag-content. Iko-content ko na lamang ho ito kasi baka bukas mapanis na tong balitang to. So at least we all know na there is a justice dito sa bansang Pilipinas. Okay? So, hayaan niyo yung mga nang-asar na yan. Hindi na yun sila relevant sa ating mga buhay. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.